So yun po mga Kadabar Gods, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel. Yan, J. Guevara TV po. Yan, isang mabiyayang araw sa ating lahat mga Kadabar Gods, mga kabiyaya at sa lahat ng mga manonood dito sa video ito. Live lang ng live. Yan, ito. Pag-uusapan natin to ngayon. Naku po. Ewan ko kung, kasi yung sa post, ano naman siya latest upload naman, 1 day ago. No, na kung saan, ay itong mga, si Kibuloy, huling-huli. Si Kibuloy ay huling-huli. No, huling-huli po mga Kadabar Gods, mga kabiyaya. No? At eto, pag-usapan na rin natin tong kay Risa Ontiveros na yung 1.76 million na ano ba to, na inano sa PhilHealth. At ngayon ay maaari ata siyang kasuhan, no? Naku po. So yun, may gilab shoutout sa inyo at magandang gabi sa lahat. O kaya, ano daw? Liliwanagin ko lang sa inyo, no? Sa lahat po ng mga kapanood dito sa live natin, no? Dito ay kahit tayo ay sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos, sa former president natin na si Duterte, at Vice President na si ni Vice President na si Sara Duterte, ay dito po kahit po may mali, sisitahin po natin at pagkapag tama naman po ay kailangan purihin. So yon, no, mega love shoutout sa inyong lahat dyan mga kabiyaya. Baka pwedeng pakishare ng ating live at may mga matitindi tayong pag-uusapan. Alam nyo, trending yung video na pinakahuli nating papanoorin. Trending talaga kasi huling-huli po yung mga tauhan or member ng KJC, Kingdom of Jakarta Circles. Ay. Ay, hindi yun. Yung The Kingdom of Jesus Christ na, yun ba yun? Yung kay Cubuloy, comment nyo nga, tama ba ako? Yung meaning ng KJC, no? So yun yung viral ngayon at yun yung huling-huling pag-uusapan natin at yung mga nag-traitor na mga dating kasamahan ni Kibuloy at ilalabas din natin dito ngayon, mapanoorin natin. Wala ba ako nakasabay mag-live? Wala naman siguro, no? Wala naman siguro, kaya okay lang, okay ra, good. Mamaya magla-live ulit tayo. So ito, simulan natin to dito. Ito yung video. Finish na. 1.76 billion PhilHealth ni Ontiveros pinag-utos ng korte. Marcoleta Rapi Tulfo. Yan, ito yung pag-uusapan natin ngayon. So play na natin, baka unahan pa tayo na iba. Okay. Ito. Tila sunod-sunod na nga ang paniningil ng mga tao kay Senator Risa Hontiveros matapos lumabas ang order ng Korte Suprema na ibalik nila ang perang nagkakahalaga ng 83 million pesos na ginawa nilang pangregalo di umano sa mga empleyado nito. At ngayon, naungkat na rin ang 1.761 billion pesos na di umano'y ginawang pang bonus noon ng nasabing senadora sa kanyang mga kasamahang officer at mga empleyado nila. Naku po. At ayon pa nga sa balita ng ManilaStandard.net, Hontiveros dared to return 1.76 billion in PhilHealth bonuses. The National Association of Lawyers for Justice and Peace on Tuesday challenged senatorial bet Risa Hontiveros to prove that she is worthy of the people's trust by spearheading the return
of the 1.761 billion What? in unauthorized bonuses granted to officers and employees of PhilHealth What? in 2013 during her term. There, as a board member, NALGP founding chairman Jesus Santos pointed out that public office is a public trust, quoted, since PhilHealth funds are people's money. Ms. Hontiveros should show us that we can trust her with our welfare by leading efforts to get back the illegal bonuses. If she will not do anything about it, there is no reason to be confident that she will indeed serve the people should she win. End quote. Ang tagal na rin na issue to kay Ontiveros, no? Ngayon, parang ngayon lang na actionan, ba't kaya? Alam ko, nung nakaraan taon pa to eh, di ba? Oo, mga nakaraan taon pa tong issue ni kay Ontiveros tong about dito sa PhilHealth na to. Jay, okay na boses mo ah. Buti nga. Pero minsan talaga na lalo pag bagong gising, bumabalik. Oh. Pag bagong gising, yung hindi ka pa nagmumubog, nagbabalik eh. Pero tuloy-tuloy pa rin yung gamot. Ang ganda nga nung gamot, lalo na yung pang-spray. Sama lang talaga sa panlasa. Sama lang talaga. Diba mga kabiyaya, matagal ng issue. Matagal ng issue to kay Ontiveros, itong sa PhilHealth na to. No? Ba't ngayon lang kaya na isipan na actionan? Santos said PhilHealth funds are exclusively for the medical needs of its members and not for the personal interest of a few. Quoted, one can only imagine the volume of medicines and medical needs or the extent of medical care in the number of beneficiaries, which could have been bought and provided for the sick by the 1.761 billion unauthorized bonuses. Ms. Hontiveros owns the people a lot of explanation, end quote. Matapos ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng mga netizen na magbigay ng kanilang komento at hinaing sa mundo ng social media. And the netizen posted, ayan, salamat po. At unti-unti nang nakikita ang mga kapalpakan ng katulad ni Risa. Tama lang po na parusahan ng mga katulad niya. Ikulong sila. Alang-alang man lang sa mga nagsasakripisyong mamamayan para lang magkapondo ang PhilHealth. Wala silang awa, kaya di rin dapat nakawaan ang mga katulad niya. Tama po yan. Panagutin ng Di, paano pala to? Magsasama si Senior Aguila, Cubuloy, tsaka si Risa Ontiveros. No? Hindi magsasama-sama. Naku, kagulo to sa kulungan kung magkataon. Oo. Masaklap na to. Siyempre, babawi si sino to? Si Senior Aguila. Senior Aguila, pasok. At managawawa ang taong naguhulog sa PhilHealth. Nasaan po yung maingay na kalsada? Bakit di kayo magingay at panagutin ang dapat managot? Kawawa kami. Kami ang naghirap na magkaroon ng pera ang PhilHealth tapos sila lang ang nagpapasarap. Kailangan namin ng hustisya sa mga katulad naming mahirap. Dapat parusahan sila. Kasi kaming OFW naghihirap maghulog. Tapos ganun lang ang gagawin nila. Nakawi ng pinaghirap. Siguro kaya nilabas tong issue na to kasi matagal na to eh. Kaya nilabas na to, kaya inaksyonan na tong yung issue na to about sa PhilHealth kay Risa Ontiveros. Kasi nga, may bali-balita ho na parang tatakbo ata to ng vice presidente ba? Ganun ba, no? Parang tatakbo ata to ng vice president. So, syempre kasiraan din to. Kasi puro puro pabango ngayon si Risa Ontiveros eh. Puro pabango sa ngayon, di ba? Ang dami niyang ang dami niyang mga ang dami niyang mga sinasagasaan ngayon. Siya rin nagpano doon kay Senior Aguila. Ngayon kay Cubuloy. Marami. Masyado siyang ngayon, hindi naman totaling highlights. May pagka lang, may umiingay siya ngayon, umiingay ang pangalan na Risa Ontiveros, di ba? Kaya siguro talaga tinutukan na to. No? So tuloy pa natin panonood.
namin. Hustisyang sigaw naming mahirap, members ng PhilHealth, katarungan ang kailangan namin. Huwag ng maraming satsat, parusahan na ang may sala. Pag mahirap ang magnanakaw, kulong agad. Pero pag may katungkulan sa gobyerno, Iyan ang totoo. Ayan ang pinakatotoo sa lahat. Kapag mahirap ka, kulong agad. So, tignan mo yan, no? Biri mo, 1.6 billion pesos. Tapos, si Risa Hontiveros, pag-aalaga-ala lang. Doon pa nga sa Senado. Iba talaga pag ano sa pagmapera ka, no? Iba talaga yung power mo. Tingnan niyo si Kibuloy, tagal na yan ring kaso yan, 'di ba? Ang tagal na ring kaso diyan kay Kibuloy pero hanggang ngayon malaya pa rin. Naka-aircon pa nga eh. Sa mga hindi nakapanood diyan ng live ko kagabi sabi nun, fake news po yan. Tingin ko po yan yung mga vlogger na walang mukha kung totoo yan. Hindi, binalita eh. Binasa niya sa binasa niya sa binasa niya dun sa balita eh. Oo, ibig sabihin legit to. Tsaka ito may mga comment ng mga netizen, no. Oo. proseso, nakakasawa na. Kaya nga ako tumigil na sa pagbabayad sa PhilHealth. Walang kwenta, di maasahan. Mahigit 10 taon akong nagbayad dyan. Okay na ako dyan. Bigay ko na lang sa mga buaya na itim ang ulo. Go, go, go. Dapat lang maghigpit na ang gobyerno sa mga tiwaling kawani ng pamahalaan na matagal nang pinagsasamantalahan ng mga swapang ganid sa pera o pondo ng bayan. Samantalang marami ang nagnanais ng tulong mula sa gobyerno. Ikulong na at huwag nang patagalin para makita ng mahihirap kung bakit sila mahihirap. And go! Ang tibay ni Risa Hontiveros Oh, handang-handa. sigat na vlogger to ng DDS. Si Grabe, oh. Robin Sweet ba to? Nakalimutan ko. Yan, binalita niya na rin, no. Suportahan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. Senator Risa Hontiveros. Ito pa sa ilalim, ang laki-laki ng mukha. Ano yan? Maghahanda na ba yan? Yan na ba yon? Gagamitin nyo na naman ang mangingisda. Gagamitin nyo na naman yung mga nasa laylayan at ibang tao para ano? Para sa ambisyon nyo, di ba? Ang tagal-tagal pa ng 2028. My God, Risa, ang mahal-mahal magpa-billboard, ha? May budget, ha? Sa bagay, may mga... Tignan nyo, may billboard nga, Ikaw, grabe, halos 100 million din ang budget mo 1 year as senador. Ang laki nun, pero walang detalyadong impormasyon saan nyo yun ginagamit at ano ang programa nyo. Tataka ako ngayon sa mga politiko, ang aga nilang mangampanya. No, sobrang aga nilang mga mangampanya ngayon. Bakit kaya? Nakakapagtaka lang. Dari mo, may mga billboard pa, Ano yung nakalagay? Suportahan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. Dati, sa mga magsasaka. Ngayon, mangingisda naman yung tinarget nyo. Ba't kaya? Lagi na lang, minsan kabataan, para daw sa kabataan, ito ganyan, yung pinaglalaban. Tapos makikita mo dun sa mga propaganda nila, puro kabataan ang ginagamit, mahihirap para sa mahirap, para sa ganito. Bakit ganyan? Wala pa rin pag-unlad yung bansa natin, no? Ilang mga politiko na nagdaan sa gobyerno natin, nga pa rin. So, parang parang paulit-ulit na lang din Pwede lang wag bumoto, no? Sige ako bumoto sa sunod. Hirap pa rin yung boses pag tumatawa. Meron pa nga yung yung mga relief goods. May mga tag na ng pangalan ng politiko, Sabi ko, tip na to, may mga pa ganyan na kayo, Ay kay Armin Patricio, mega love shoutout, Nilmar and Joby Hoshen. Okay, tuloy natin. Nasarap kumain ng weeds. Ano yan, no? Bakit kinakalat Seed mo pala, weeds tuloy.
di ba, sa Metro Manila para ipaprogram na naman sa mga utak ng mga Pilipino na may nagawa ka na para na ikaw ang may concern, ikaw lang ang totoo. Yes! Ayan na naman kayo sa pabida-bida nyo. Lumang tugtugin na yan, Risa Hontiveros. Hindi nyo maaalis sa tao na dilawan ka. Hindi nyo maaalis sa tao yung ginawa mo sa PhilHealth. Ha? Hindi maaalis ng mga billboard na yan gaano kayo kapalpak dilawan. Nakakaawa kayo, no? Kasi you need to do this, di ba? Para lang maalala ng mga tao, di ba? Para lang mapansin kayo ng mga tao. Ba't di na lang ang gawin nyo yung mag-serve sa Pilipino ng maayos, ng totoo? Ba't di na lang dun kayo mag-focus? Tama. Di ba? Huwag na kayong pa-billboard pa. Kasi useless to. Magpapa-billboard sila, magkano rin gastos niyan? No? Kung i-donate nyo sa mga, kung talagang mahal nyo ang isang mangingisda, magkano yung billboard na yan? Magkano ba sino dyan? May alam sa pagpagawa ng billboard? Kung i-donate na lang nila sa mga ngisda, total, yun naman yung gusto nila na di ba? Yun naman yung sinasabi nila na suportahan ng mga mangingisda. Doon pa lang mga siguro magkano, mga nasa 100K ba yan, yung pa-billboard? Sobra pa, no? Plus Risa Hontiveros pa yan. Ang lupit, no? Kung talagang mahal nyo yung mangingisda, hindi dapat yung pinagpagawa ng billboard na yan. I-donate nyo na lang. Sana yayaman nyo na, tagal-tagal nyo ng mga nakaupo dyan sa posisyon nyo. Ay, nako. Hindi na to epektibo. Mas maganda ipakita nyo sa tao yung mga serbisyo nyo, di ba? Tama. Yung pagtulong nyo, Tama. yung totoong, di ba, concern nyo sa mga Tama. tao. Hindi yung ganito. Kung hindi kayo magpapa-billboard, magbabatikos kayo at kung ano-ano mga pinagsasasabihin. Alam nyo, luma na talaga yung strategy nyo. Sino ba yung campaign manager nyo dyan? Di ba, pakiayos ng strategy nyo kasi sukang-suka na ang mga tao sa mga pinaggagawa nyo. Halatang halata no? Di ba, kasi kung talagang totoo di ba, itong mensahe mo dyan, dapat mas malaki ang mensahe kaysa mukha mo. Tingnan mo, ang laki-laki ng mukha mo. Tapos yung Totoo naman. Bakit? Dapat, di ba, mas malaki nga naman yung mensahe kaysa sa pagmumukha. Kaso, tabon oh. Parang ito yung pinaka-billboard no? Yan. Tapos kalahati, mukha ni Hontiveros. Tapos kakaparanggot lang yung kakaperanggot lang yung mensahe. Ay. Ito, atin ito. Malaki pa yung atin ito Kaysa doon sa pangalan mababangga pa yung mga nagda-drive niyan na nakakabasa ng billboard nyo ang liit-liit. Ano yan? Ano to, di ba? Kampanya na to. Isang mapaulit na katanungan ay kung anong mangyayari dahil may nag-issue na daw ang Senado ng summons kay Pastor Kibuloy. Gayon din, nag-press conference na naman ang House at sinabi na nag-issue din sila at sinasabing kailangan daw mag-comply si Pastor sa kanilang summons. So, anong mangyayari dito? Well, ano ba ang nature ng inquiries in aid of legislation? Sabi ng Korte Suprema, hindi po ito hukuman. Ang kailangan, ang pag-i-issue ng mga summons dito ay sa mga taong maaaring magbigay liwanag sa sitwasyon o mga kondisyones o magbigay ng mga facts ukol dun sa isang iniimbestigahan nilang posibleng i-draft na batas, posible rin nilang i-amyendahan o posible rin nilang i-repeal. Hindi po lahat ng mga inquiries in aid of legislation ay nagbubunga ng isang batas o ng pagbabago sa batas o sa pagre-repeal nito. Gayon pa man, nakalagay, nakasaad sa ating saligang batas na maaari, may power talaga ang ating legislatura na mag-issue ng ganitong summons
at manawagan ng mga Sino saksi. to? At para nang sa gayon ay ma-fulfill Sino yun? Attorney, ano yun? Nagka-ads pa. Attorney... Attorney Trixie. Yan. Papahuli daw ni Sen Hontiveros at ng House si Pastor Quebuloy. Okay? bilang mga mambabatas na gumawa ng nararapat na batas para for the public good. Ngayon, hindi naman 100% all the time ay tama ang Senado o ang House kanilang pagsuserve. So, tingnan po natin yan. So, halimbawa, ang sinasabi nila ay mag-serve sila ng summons. Ngayon, para makumpel nila na pumunta ang isang saksi, kailangan natanggap yung summons na yon. Kung wala yung tao dun sa kanyang declared home address o sa ibang mga address, masaserve ba ang summons? Kadalasan po, hindi. Kasi kung wala naman doon at pero may nag-receive, ang katanungan dito ay natanggap ba? Wala na, nasa Canada na nga eh. Ay, sorry. Nasa ibang bansa pala. Wala na, nasa ibang bansa na nga eh. Paano yan? Halimbawa, padala ng summons si Pastor Quebuloy. Oh. Sino kukuha doon? Aso. Wala na nga doon eh. Kaya nga hindi nagpapakita yun sa mga sa mga tawag dito, yung ano ba to? Yung kanya mga video, 'di ba? Pati mukha hindi mo lang magpakita. Kasi baka sa background biglang mahuli. Mabisto ko nasan na. Saka bilyonaryo 'yan. Oo, mamaya papanood ko sa inyo yung viral na video na nakita ko sa Facebook, yung mga ginagawa ng mga alagad niya. Tapusin lang natin to, ha? Nakita nyo doon, yung ginagawa niyang, yung ginagawa ng mga tauhan ni Quebuloy. Oh. Kaya sabi ko, ay, dito pala yumaman si Quebuloy. Ang laking timba ng dala-dala, oh. Lakalagay, oh. For Children Charity. Anak ng tayo. Children Charity? Tapos wala namang kayong, tawag dito, wala namang kayong permit. May ganun na pala kayo, children charity. Ang taong yon, yung kanyang summons. So kung duly served yung summons, kailangan niyang pumunta. Okay? Bahagi po yon ng batas natin. Minsan-minsan, may mga saksi na ang sinasabi nila ay hindi naman po talaga sila kailangan doon sa pagpunta sa legislative, sa mga legislative mambabatas. May na natin to, ito dito tayo mas exciting to eh. Dito tayo. Ito mga biyaya, mas maganda to. Panoorin niyo to ng gusto, ha. Ito na, dito tayo sa exciting part. Asan yun? Wala. Ito, search na nga lang natin. Ano ba yun? Search natin. Ito, mas maganda to kaysa dun sa isa. Tingnan nyo ginagawa ng mga tauhan ni Quebuloy. Ito. Alright. Titingin niyo. Relax sa silang. Saan na yun? Nawala. Ako pa, ito. Kala ko burado na eh. Ito na. Oh. Mga kampon, namamalimos. Oh, mga kampon namamalimos sa manyakol na si ba't manyakol? Oy, binasa ko lang to, ha. Na si Pastor Quebuloy. Quebulok daw. O, ito, pakinggan nyo. Itatapat ko, ha. Oh, panoorin yan, ha. Panoorin yan. Ayan. Katoliko ka? Totoo? Ano tong pinangihingi nyo na to? Hindi totoong katoliko ka. Sisinungaling ka. Ipapakulong mo. Sige, punta tayo sa pulis. Bawal ang ginagawa nyo. Ano ginagawa mo rito? Bawal yan. Kay Quebuloy ka eh. Di ba? Hindi Kay Quebuloy ka. Ayan, dadali kita sa pulis. Tara. Ikaw pa matapang punta ng pulis. Ngayon ayaw mo. Punta daw ng pulis.
Sabi ng babae, hindi po, 'di ba? Sabi ng lalaki na nagbibideo, ikabuloy ka, no? Sabi niya, hindi po, pero yung ID, may ID siya na KJC. Ano ba meaning ng KJC? Kaya nga, comment nyo yan. Comment nyo nga. Shoutout po kay sino? Shoutout po kay Mercy Ramirez from Taiwan. Kay Erwin Ilagan, tsaka kay Ate Nelly Tutang. Tingnan mo. Ang tapang nyo, ha? Tapang ng hiyanin nyo. Yawa. Biro mo pati sa airport, ginaganyan nyo. Sinisira nyo pangalan ng mga Pilipino. Tama. Nakakahiya kayo. Sa airport. Ginagawa nyo mga pulubi mga Pilipino. Tama. Tigilan ninyo yan. Panluloko sa tao yan. Napakawalan lang yan. Papanggap ng Katoliko. Tingnan mo nga. Ngayon, hindi ka makakibo. O, hindi ba? Kibukuloy ka talaga. Fuck you. Hindi kasi may suot-suot siyang ID na KJC, Kingdom of Christ, di ba? Tapos tinanong siya nung lalaki, sabi nung lalaki, kanino ka ba? Katoliko ka ba? Sabi nung babae, sabi nung lalaki, kibuloy ka, no? Sabi nung babae, hindi po. Pero yung timbang dala-dala, may picture ni Kibuloy. Tapos, nangihingi sila ng donasyon. Ang nakalagay for children daw. No? Naawa ko sa boses mo nung isang araw, hirap na eh. Kaya nga po, okay na ho ngayon eh. Sana nga magtuloy-tuloy. Nung nakaraan nga, bigla lang nawala ito eh. Doon mas lalo kayong maawa sa akin noon. Kung nakita niyo lang yung kalagayan ko na. Pero okay naman na. Pero may sabit-sabit pa ng konti. Maya na lang ako nagtutubig. Yun naman yung payo ng doktor. So ito naman yung isang video ng lalaki na may hawak na timba. Ito, panoorin nyo. Ayan o. Nakita nyo ba yun? Wait lang. Kita niya, no? Hawak-hawak niya yung timba. Meron nakalagay, ano yan? Children Charity. Tapos, yung ID niya kay JC. Kingdom of Christ. Dito tinatanong siya nung nagbibideo na kung para saan yun at kung may permit ba. Wala siyang maisagot. So it's all about KGC. what is KJC? Ayun niya I'm sabihin. sorry? Oh. I'm sorry? Children Charity Foundation daw. What is the meaning of KJC? Victim Cash Foundation. From the Children's Tree Foundation. No, KJC is what? Under the Kingdom of Jesus Christ. Ayun! So you are from Mr. Kibuloy, Pastor Kibuloy, yeah? Yes or no? Huli! Oh, this is under the Children's Tree Foundation. So do you have a permit for that? Where? Where's your permit? Can I have your permit? 30 number. No, your permit. What's your name? Sorry. So your permit, please, sir. Sa ibang bansa pa talaga sila gumagawa ng ganyan, no? No? Sa ibang bansa pa sila gumagawa ng gano'n, nung tibay nila. Kaya nasasabihan yung mga kapwa natin Pilipino ng mga pulubi. Kaya dinadown tayo ng ibang lahi eh. Dahil dito sa mga to eh. Sarap paghumpugin eh, no? Shoutout kay Ma'am Rose Ferrer, kay Dave, shoutout din. Eto ang true, nandiyan kanina, nakalimutan ko shoutout. May dala-dala, ang laki nung timba na yon. Ito na po yung tawag dito, ito yung sinasabi kanina doon ng isang vlogger kay Risa Ontiveros na ginagawa. Lagi na lang ginagamit ang kahirapan, kabataan, magsasaka, tapos manghihingi ng donasyon. Ang tanong, sige, kahit na andun nakalagay ang Children Charity
ano, production ba yun? O association, ganun. Bulol ako doon, kaya hindi ko nabanggit eh. Ito yung ano, literal na poverty porn. Yan talaga. Oo, yung mga charity vlogger dyan na sinasabihan nila poverty porn, hindi yun. Kalokohan yun. Ito talaga yung kahulugan ng poverty porn, no? Hindi sila umubra dito sa Toronto. May ganyan din dyan, Kuya Armin. Naku po. May gumagawa din yan. So, ibig sabihin pala, yung mga alagad pala ni Kibuloy ay pang ano, Hollywood, no? Hindi lang ako makatawa na maayos sa putik. Baka mabinat na naman yung lalamunan ko. Wala na ngayon. Pero dati meron. Kaya Armin, meron dati. Naku po. Gravity kayo. Lagi nilang ganyang ginagawa nila, no? Para sa mga bata, para sa mahihirap. Tapos, mapupunta lang kay Kibuloy yung lahat ng pera na yan. Hindi, siguro may ano to eh. Cross-check TV shoutout. Siguro may ano to eh, may mga tag dito. Anong tag doon, Kuya Armin? May commission sila dyan, no? Kasi hindi rin naman nila gagawin niya para wala naman silang mapapala, di ba? Ayun yung mahirap dyan. Tapos sa ibang bansa pa ginagawa. Sa airport pa. Alam niyo, one time naka-encounter ako nito eh. Yung babae yun, talagang yung formado siya, mukhang professional. Kala ko nga, secretary. Biglang lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, "Sir, saan po kayo punta?" Sabi ko, pauwi na ako, galing ako sa trabaho. Eh. Kasi panahon na yun, nasa Wildflower pa ako nagtatrabaho. Tawag dito sa Makati, malapit sa may PBCom, sa may Paseo. Yan. So yun, sabi niya sa akin, "Sir, may alok po ako sa inyo." Gano'n yun, ma'am. Kasi siyempre sabi ko, mukha naman matino, okay naman, wala namang problema. Ito po para sa ano lang po ng mga kabataan, ito ang bilis niya magsalita tapos hindi siya makatingin sa mata ko eh. Ang layo ng tingin niya. Para sa kabataan daw, para sa ng mga kabataan na may mga sakit daw na ganito ganyan. Sabi ko, "Sige ma'am, magbibigay ako pero sana mapunta nga talaga yun sa bata." Ayun yung nakita ko dito sa video na to, no? Ang laking timba nung dala-dala. Oh, yung mga na-late dyan, oh, tingnan nyo tingnan nyo kung gaano kalaking timba yung dala-dala. Ayaw mo na sa babae na sobrahan yung balik natin. What's that? What's this? Eh no, laki niyan, no? What's this all about? Eh pag napuno ng dollar yan. What is KJC? I'm sorry? I'm sorry? Children's Day Foundation. What is the meaning of KJC? Tagal niya masagot, oh. The Children's Day Foundation. No, KJC is what? Under the Kingdom of Jesus Christ for Children's So you are from Mr. Kibuloy, Pastor Kibuloy, yeah? Yes or no? Oh, this is under the Oo nga, dapat dramang Do you have a ginamit, no? permit for that? Where? Where's your permit? Can I have your permit? 30 number. No, your permit. What's your name? So your permit is Kaya naman pala yumaman ng ganun kabilis si Kibuloy. Kaya pala naging bilyonaryo, no? Guruin mo, timbayan. Paano pag napuno ng mga tigwa $1 yan? Siyempre, ibang bansa yan. Oo, ang puno siyempre, minsan may mga galagalante yun, $10, $5, ganun. Guruin mo yun, magkano yun? Ang bilis. Ang laki nun. Sarap. Diba? Ito yung mga tao na asa sa kapwa nila tao. Ayaw nila magtrabaho, gusto lang nila mabilis ang pera. Easy money, easy money. Kung sa isang araw, kung masipag-sipag ka mag-ikot-ikot at medyo maboka ka,
'Di ba? Eh di mo kapag napuno mo 'yun, magkano commission niya doon? O baka mamaya mukhang mga mukhang sa ibang bansa eh. 'Di ba? Hindi pala mukha, talaga sa ibang bansa. OFW. Eh ikaw magpapagod ka na magganon para tas wala ka namang income. Kalokohan 'yun. Oo po, pastor. Ano na nangyari sa'yo, Pastor Kibuloy? Do you have any permit to show it to me that you are allowed to ask donation? This is from the Philippines, right? This is the victim of flash flood that was 3 years ago. And until now, you are asking here. Is that correct? Now, where is your permit? Can you give me your permit that you are allowed to do that? I'm sorry? For this day. For this day. What do you mean for this day? To allow to Kuya, hingi ng permit. Pilipino po ako. Pilipino ka din. Asan po yung permit ninyo? So wala siya mali ngayon. Wala kasi nga pinutusan kayo ni Pastor Kibuloy habang nagpapahinga siya sa Davao. Pinapayaman niyo si Pastor Kibuloy. Yun, totoo yun. Sa Japan, naan po kayo sa Japan na nag-viral kayo sa Japan, hinihingan kayo ng permit, wala rin kayong permit. Wala kong ipapakita sa akin. Nag-viral na pala to dati. Kaya pala namukhaan na siya nitong lalaki ngayon. Sinita sila ng pulis dito lalo na kapag nasa plaza or sa mall. Yung layo ng camera. Sa mall sila. Kaya hindi sila umubra dito. Okay. So ang target pala nila, ang nakalagay kasi dun sa timba for children and yung sa Bagyo, nasalanta ng ano ba yung tawag doon? Flash pan, wait lang. Pinapayaman niyo si Pastor Kibuloy. Sa Japan, naan po kayo sa Japan na nag-viral kayo sa Japan, hinihingan kayo ng permit, wala rin kayong permit. Wala kong ipapakita sa akin, kuya. Huwag yung pagyamanin kung ako sa'yo, payo ko sa'yo, magsuri ka, kasi si Kibuloy, bula ang propeta yun. Nung kumandidato sa presidente yung hinulaan niyang mananalo, magiging presidente siya. Oo, dati. Pero ang nanalo si Pinoy, di ba? Kasi wag maniwala kay Kibuloy. Kung ako sa'yo, payong kabayan, payong kapatid, nayayaman mo si Kibuloy habang ikaw nagpapagod dito, si Kibuloy na naman, ha? Naka-upload ko to, Brad. Naku po, paktay ka diha, Dudong. Uy, mama. Katoliko ka? Ito yung babae matapang kasi sabi niya, ipapapulis kita. Eh kaso hindi niya nasindak yung lalaki. Atras siya eh. Grabe naman yan, lupit niyo. Ano to? Nag-chat sa akin si Baste Duterte. Chat sa akin, no? Sige, mamaya. Naku po, may Naku po. Ito naman yung mga yung mga yung mga nag-tridor. Ito daw yung mga kasamahan dati ni Kibuloy na nag-tridor sa kanya. Panoorin natin. Puputok. Sorry. Happy New Year. Napakinggan ko uli ang mensahe ni Pastor. Statement ni Pastor, hindi lang para Ito pa isang alagad niya. Kingdom citizen, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ang sakit pakinggan bilang isang Pilipino at bilang isang Kingdom citizen. Traidor ka, Marcos. Naku po.
Oo, wala na kaming galang sa'yo. Wala kang galang sa rights ng mga Pilipino, wala kang galang kay pastor, wala rin kang karapatang galangin namin. May napanood ba kayo na binastos ni President Bongbong Marcos tong si Quebuloy? Para masabi to nung babae kay sa presidente natin to. Bastos ka, Bongbong Marcos. Traitor. Alam nyo, palaging yung binabato yan sa mga Marcos. Na hindi ko maintindihan na hanggang ngayon, hindi malaos-laos yung ganyang katagaan nyo. Alam nyo, nung pagmulat, nung nagkaisip ako dito sa mundo, yan ay naririnig ko sa inyo. Traitor ka, magnanakaw. Tapos kapag yung mga gusto nyong mahalal lang na nakaupo, wala kayong sinasabi kahit na nangungurap, kahit na nagnanakaw na sa kaban ng bayan. Tapos nung si Bongbong Marcos na at etong may issue kay Quebuloy, malamang presidente yan, malamang na magsasalita yan mapatungkol sa kaso ni Quebuloy. Eh kayo naman, ng mga uto-uto, ng mga sumusuporta kay Quebuloy, eh kapag wirin mo may napanood ako no, na live ata yun, no, video. Kapag nahulaan daw siya kung nasan siya, magbibigay daw siya ng tigwa 1K sa mga nanonood. Mo, binabayaran mo yung mga taga-suporta mo. Saan ang sinasabi mong Panginoon? Na pera ang ginagamit mo para suportahan ka ng mga taga-sunod mo. Kung gusto mo talaga sundin ka ng mga taga-sunod mo, huwag mo silang anuin sa pera. Sabi mo, ito may matalinghaga akong kasabihan. Anuhin nyo to sa tawag dito. Pag nalaman nyo to, may tigwa 1K kayo. Ay, Ma'am Rose, salamat po No, lagi na lang, traitor ka, Marcos. Di, wala po ba kayo kasawa-sawa? Wala po ba kayo kasawa-sawa dyan sa mga ganyang paratang nyo kay? So, Tsaka, ang pangit ng ugali, no? Ang pangit ng pag-uugali na kalabanin mo ang gobyerno. Ito, sabi ko nga sa inyo, ako, kung papipiliin ako, Marcos, Duterte, sa ibuboto ko bilang presidente, syempre Duterte pa rin. Pero dahil nga, naging magkaibigan sila, naging tandem, binoto ko silang dalawa. Diba? Pero tingnan nyo, may narinig ba kayo na minura-mura ko tsaka sinalitaan ko traitor si Bongbong Marcos? Minsan kinakampihan ko yung si Bongbong Marcos, yung gobyerno natin kapag nasa tama, pero pag mali na, sisitahin natin yan, syempre, di ba? Etong mga ganito, mga taong ganyan, traitor ka, Marcos. Tagal na yan eh. Wala na bang bago na, yung tipong bago naman sa pandinig namin, no? Ay, bakla ka, Marcos. Sabi nyo, bakla ka, presidente. That may ba naman? Paulit-ulit na lang traitor eh. Mga ewan eh. Kung meron ng masamang tao na nandito ngayon sa Pilipinas, ay, grabe. Ikaw yun. Ay, grabe. Dumipensa ang mga miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ na bahagi ng Pastoral Care Department at pinasinungalingan ang mga isyong ibinabato laban kay Pastor Apollo C. Quebuloy. Matatanda ang pinabulaanan ni Pastor Apollo Quebuloy ang aligasyong rape ng ilang babaeng miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ at iginiit na pinag-aagawan po umano siya dahil sa kanyang yaman at estado. Hindi, dito naman, about dito sa tong rape case na to. Diskumpiyado ako dito eh. Dahil kung ako mayaman na tao, ba't ko pa kailangan kumuha ng ganyang muka kung gagasain ko lang din naman? Hindi, real talk tayo Kung talagang mangmomolestya ka lang naman, kung gusto mo lang naman tumikim ng ibang putahi. Yan putahi. Kung gusto mo lang naman din tumikim ng ibang putahi, ba't hindi ka pa bumili ng mas magandang babae? Nakita ko yung witness,
kapal ng ano eh, may belt bag sa kabilaang bewang. Isip ko, sa yaman ni Kibuloy, magbayad ng 100K yan sa babae, eh, basic na yun, di ba? Tapos dito, ay nako. Natikos naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro si Pastor Apollo Kibuloy. Makaraang sabihin ng huli ng pinag-aagawan siya ng mga babae na nang tanggihan daw niya ay nagbato na ng mga akusasyon laban sa kanya. Kibuloy, huwag kang ang filinggero, ani Franz Castro. Tanging si Apollo Kibuloy lang ang yumaman sa panlilimos ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros sa pag-amin ng pastor na nanghihingi ng pera ang mga miyembro ng religious group para matulungan umano ang mga nangangailangan. Parehong pinaalalahanan ng Kamara at ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy sa schedule ng susunod na magkahiwalay nilang pagdinig, kung saan nagbanta na ang mga mambabatas na ikukontem at aaristohin ang religious leader kung hindi pa rin niya sisiputin ang mga pagdinig. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Sa Senado, iniimbestigahan ang Masama ending nito, no? Si Kibuloy, Risa Ontivero, sabay makukulong. Kung totoo man yung pinanood natin kanina about dun sa 1.76 billion pesos ng issue ng PhilHealth, no? Paano kaya, no, pag silang dalawa sabay? So sino na magpapauli kaya, no? Ay, naku po. Tsaka, hindi, doon nakakatawa din yung sinabi ni Kibuloy na pinag-aagawan siya. Ng mga babaeng mukhang pera siguro. Pero kung yung mga babaeng matitino, tapos dyan sa itsura mong yan, amoy lupa ka na rin. Sorry sa words na yan, pero yan ang totoo. May kalokohan na pag-aagaw-agawan ka. Siguro yung mga babae na mukhang pera, na mga na pwedeng bayaran, ganun. No, pero dun sa witness, minsan nga ito request ko sa natin, pag magkaroon kayo ng witness, hanap kayo ng maganda-ganda. Kasi isipin ng tao timo napakayaman ni Kibuloy. Tapos nanggahasa siya sa ganung babae. Parang ang labo isipin Kahit sinong lalaki dito kapag may pera ka, kapag gusto mong umano, mas pipili ka na ng maganda. Pipili ka na lang mukhang papa, di wag. Sorry. Diba? Yaman-yaman yan Diba? Bilyon nga daw, bilyonaryo. Diba mga kabiyaya? Kung pipili ka na lang ng babae, ganda-gandahan mo na. Hindi yung hindi yung ganyan na. Ay, nako. So yun, no? Bali, hanggang doon na lang muna tong live natin kasi mamaya magla-live din ako. May magla-live na mga kasamahan ko din. Abangan nyo po yung live natin kay Baste Duterte. Laban dito sa Roll On na Buhay. Roll On na Buhay. Isang mukhang bayag. Ay, na humihimod ng puwet. Panoorin natin yung mga sinabi niya at mga binulgar niya laban kay Baste Duterte. No, so yun, maraming salamat. Mamaya, tayo? Mamaya mag-live tayo mga 10, ganun. 10, tapos live ulit tayo. 11, live lang ng live. So, wala naman akong ginagawa dito. Mag-trip na lang muna tayo, no? Okay, so ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Mamaya ulit, 10.